Sa kasalukuyang mundong puno ng kaguluhan at teknolohiya, madaling mawalan ng koneksyon sa sarili at sa kalikasan. Pero may mga simpleng practice para makatulong sa pag-restore ng balanse at pag-reconnect sa kalikasan. Ang grounding. Ang grounding o kilala bilang earthing ay involved sa physical connection sa surface ng lupa para ma-absorb ang energy at para mabalik ang balanse sa ating katawan at ang ating isipan. Pero bago yan, may kikwento muna ako. Actually, matagal ko na din talaga siya sinubukan. Pero that time, wala pa talaga ako naiintindihan. Kasi dati naririnig at nakikita ko lang siya. Pero di ko alam yung pinaka-purpose niya. Pero sinasabi nila, yun nga, na mas connected ka sa Earth at kung ano-ano pa. Ilang beses ko siya tinry, pero nag-stop din ako eventually. Kasi pakiramdam ko that time, wala siyang sense. Tapos iniisip ko pa kung ano yung sasabihin sa akin ng ibang tao pag nakikita nila akong ginagawa yun. Pero nung nalaman ko na part din pala tayo ng nature at kung gaano siya kahalaga sa atin, mas doon ko siya naintindihan. At syempre, nag-research na din ako para mas maintindihan ko siya lalo. Kaya eto nga yung mga i-share ko sa inyo ngayon. Kaya tara, simulan na natin. Ang grounding ay based siya sa principle na yung Earth ay nagki-carry ng subtle electric charge known as the Schumann resonance, which is beneficial sa human health. Pag may direct contact tayo sa lupa, whether through paglalakad ng walang suot na tsinelas o sapatos, pag-upo o paghiga sa lupa, inaalaw natin yung energy na mag-flow sa katawan natin, na nagre-reduce ng inflammation, stress, at nagpo-promote ng overall well-being. Una, stress reduction. Napatunayan na ang grounding ay nakakababa ng cortisol levels, ang hormone na associated sa stress. And it leads to a greater sense of calm and relaxation. Pangalawa, improved sleep. Ang grounding ay nakakatulong mag-regulate ng sleep patterns at nagpo-promote ng mas malalim at makabuluhan na pagtulog. Next is enhanced mood. Ang pakikipag-connect sa nature ay nakakapagpataas ng mood at nagre-reduce ng symptoms ng anxiety and depression. Kaya ang grounding ay powerful tool talaga siya para sa mental health natin. So next is pain relief. So maaaring maibsan ng grounding yung chronic pain sa pamamagitan ng pag-reduce ng inflammation at pag-promote ng natural healing process sa katawan natin. Una na pwede mong gawin, so barefoot walking. Dito ang ginagawa ko is nire-remove ko yung sapatos ko or tsinelas ko, tapos naglalakad ako sa mga natural surface, tulad ng damo, buhangin, o lupa. Pinifeel ko yung texture ng lupa, and I allow myself to be fully present in the moment. So next is forest bathing. So naglalaan ako ng time sa natural environment, tulad ng beach, gubat, o park na tulad na ito. So madalas talaga ako nagpupunta dito at makinig sa mga tunog at amoy ng kalikasan. So next is yung gardening. Ini-engage ko din yung sarili ko sa mga hands-on activities tulad ng gardening or pagtatanim para mas makultivate ko yung deeper connection ko sa nature. So last is sunbathing. So pwede ka humiga sa lupa or lagay ka ng mat habang nagpapaaraw. Ginagawa ko to kasi naniniwala ako na unti-unti na tayong nadi-disconnect sa natural environment. Kasi ang kalaban natin dito, kapag naapektuhan na yung physical at mental health natin, di ko sinasabi na 100% sure ako na gagaling ka dito, pero sure ako is makakatulong siya para sa atin. In a society na pinaprioritize yung productivity over well-being, grounding in nature offers a simple yet profound way para makapag-connect sa sarili at sa paligid natin. By taking the time to step outside at mas ma-enjoy yung natural beauty ng kalikasan, maaari natin ma-restore ang balanse sa ating mga katawan at isipan and cultivate a deeper sense of peace. So ayun lang, kung tingin mo may silbi itong pinagagawa ko, please like and follow mo na yung page ko at share mo na din para updated ka na rin sa mga video na ilalabas ko. So muli, eto si Ryan ng Kalikasan at huwag kalimutan na keep on growing. I'm out!